Sa aklat na pinamagatang Ang Sagot, salin sa Filipino ng The Answer, 100 Questions Filipinos Ask, na isinulat ni Pat Robertson, sa pahina 80 ay ganito ang mababasa. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Naging malaganap ang paniniwalang ito. May mga napaniwala na hindi na raw kailangan ng pag-anib sa iglesia. Sapat na raw ang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Mga kaibigan, ang ganito kayang paniniwala ay maghahatid sa tao sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom? Abangan po ninyo ang kabuuan ng gagawin naming pagtalakay dito sa programa ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Mga kaibigan at mga kababayan, welcome pong muli sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Pagbubunyag. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay na sinisiguro po namin sa inyo makatutulong po ng malaki sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, marami po ang nalilito kung alin sa mga itinuturo ng iba't ibang mangangaral ang tunay na ikaliligtas ng tao. Kung bakit nagbunga ito ng pagkalito sa iba ay sapagkat magkakasalungat kasi o hindi magkakapare-pareho ang itinuturo ng iba't ibang pangkatin ng pananampalataya. Halimbawa po, may mga nagtuturo na kapag tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ligtas na ang tao. Meron din namang nagsasabi na sa alinmang relihiyon ay matatamo ng tao ang kaligtasan. At may nagsasabi naman na kahit walang anibang pangkatin ng pananampalataya ay maliligtas ang tao. Total naman, ang sabi nila, ang kaligtasan ay para daw po sa lahat. Ang tanong tuloy ng marami, aling turo tungkol sa kaligtasan ang aming paniniwalaan? Simple lang po sagot dyan, mga kaibigan. Ang dapat pong paniwalaan ay ang kaparaanang itinuturo ng mga banal na kasulatan o ng Biblia. Kapag ka po naiba ang turo ng sinuman kaysa itinuturo ng Biblia, ay tiyak na hindi wastong kaparaanan ang kanyang itinataguyod at iniaalok. Kaya ang maniwala sa gayong aral ay mabibigo sa inaasam na kaligtasan. Bakit po ang Biblia o ang mga banal na kasulatan ang dapat pagsaligan upang matiyak ang wastong kaparaanan sa kaligtasan? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang nakasulat dito po sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Mga kaibigan, ayon po kay Apostol Pablo, ang banal na kasulatan o ang Biblia ang nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Kaya ito po ang wastong saligan ng pagtuturo ng kaparaanan ng kaligtasan. Ito po ang aklat na kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Itong Biblia, mga kaibigan, ang nagpapabulaan sa maling aral. Ano po ang halimbawa ng aral daw tungkol sa kaligtasan? Sabi nila, ayon daw sa Biblia, subalit kung susuriin naman natin ay iba naman at salungat sa itinuturo ng Biblia. Basahin po natin ang isang aklat na pinamagatang Ang Sagot, salin sa Filipino ng The Answer, 100 Questions Filipinos Ask. Ito po ay isinulat ni Pat Robertson dito po sa pahina 80. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas?
Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Ang pagpasok daw sa iglesia ay hindi makapagliligtas, kundi ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nila, wala raw ibang paraan. Para po sa sumulat ng aklat, iba ang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo kaysa pagpasok sa iglesia. Ayon pa sa kanya, kailangan pa raw bang sumapi o umanib sa iglesia para maligtas? Ang sabi ng may akda, ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Pag-usapan natin ang tungkol sa pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ano po ang katunayang hindi ito iba sa pag-anib sa tunay na iglesia? Sino ba ang taong tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang nakasulat sa Kolosas sa 2:6 hanggang 7. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Batay po sa talatang ito, ang mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay ang mga lumakad at natatayo sa Kanya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya na nangauugat at nangatatayo sa Kanya. Unahin natin ngayong pag-usapan ang tungkol sa kung sino ang mga tunay na lumakad o dumaan sa Panginoong Hesukristo. Sino nga po ba ang mga dumaan sa ating Panginoong Hesukristo? Ganito po ang mababasa nating nakasulat. Pakinggan ninyo ang Juan sa Gis. Basahin natin ang talatang 7 maging ang talatang 9. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Ang dumaan sa Panginoong Hesukristo ay ang mga pumasok sa Kanya at kinikilala ng Panginoong Hesukristo na mga tupa niya, ang mga dumaan at pumasok sa Kanya. Saan po naroon ang mga tupa ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo, ganito pong mababasa natin dito po sa Juan 19 sa Revised English Bible. Sa pagkakasalin na po sa wikang Filipino, ganitong ating mababasa. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ang mga tupa ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa loob ng kawan. Alin po ang kawan na dapat pasukan? Pakinggan po ninyo, ganito pong mababasa natin. Dito naman po sa Aklat ng Mga Gawa, sa 20:28, ganito po ang pahayag sa atin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Napakaliwanag po ng pahayag at pagtuturo ng Biblia. Nasa loob ng kawan o iglesia ni Kristo ang lumakad at pumasok sa ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, hindi po iba ang tunay na pagtanggap sa Panginoong Hesukristo sa pagpasok o pag-anib sa tunay na iglesia. Kaya mali po si Ginoong Robertson sa kanyang isinulat na ang ikaliligtas ay sa pamamagitan lamang daw ng pagtanggap kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagpasok sa iglesia. Sa Kolosas 2:6 hanggang 7 na binasa po namin kanina ay sinasabing ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo, sila rin ang matibay sa kanilang pananampalataya. Ang tunay na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay nasa iglesia.
Saan din po matatagpuan ang mga tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? Ganito pong mababasa naman nating pahayag. Pakinggan po ninyo dito po sa Juan, sa 10:26, ngunit hindi kayo sumasampalataya sa akin sapagkat hindi kayo bahagi ng aking kawan. Tiniyak po ng ating Panginoong Hesukristo na sino man ay hindi sumasampalataya kung hindi po kaanib o kabilang ng kanyang kawan o ng Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang mga tunay na sumasampalataya ay kaanib o kabilang sa Iglesia. Kung gayon, ang mga tunay na tumanggap at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay kaanib ng tunay na Iglesia. Karagdagang impormasyon pa po para sa mga kaibigan nating nagsusuri. Paano pa makikilala ang tunay na tumanggap kay Kristo na Panginoon? Batay po sa Kolosas 2:1-7. Ayon po sa ating binasa kanina, natatayo sa Kanya. Hindi sinabing sumampalataya lang sa Kanya. Mga kaibigan, alin po ba ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tiyak na napansin po ninyong pahayag ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sino po ang bato na pinagtayuan ng tunay na iglesia? Pakinggan po ninyo, ganito po ng ating mababasa sa Gawa sa 4:11. Si Jesus ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Siya ang naging batong panulok. Ayon po kay Apostol Pedro, ang Panginoong Hesukristo ang batong panulok na pinagtayuan ng bahay o ng iglesia. Sa makatwid, ang mga natayo sa ating Panginoong Hesukristo, na sila rin po ang tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus, ay ang mga kaanib sa iglesyang itinayo niya. Kaya hindi iba ang tunay na pagtanggap, pagsampalataya at paglakad sa Panginoong Hesukristo sa pag-anib sa kanyang iglesia. At dahil po sa katotohanan yan, mga kaibigan, papaano pa po ipinakikilala ng Biblia ang kahalagahan ng tunay na iglesia para po sa kaligtasan ng tao? Abangan po ninyo, ipagpapatuloy po natin ang ginagawa nating pagtalakay. Magbabalik po kami. Patuloy po kayong sumusubaybay sa palatuntunang ang pagbubunyag. May mga nagtuturo at naniniwala po, mga kaibigan, na kapag ka tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ligtas na raw ang tao. Samantalang meron naman pong nagsasabi na sa alinmang relihiyon ay matatamo ng tao ang kaligtasan. Meron pang nagsasabi din na kahit wala daw anibang pangkatin ng pananampalataya, kahit daw walang relihiyon, ay maliligtas daw ang tao. Total, sabi nila, ang kaligtasan naman po ay para daw sa lahat. Ang tanong tuloy ng marami, aling turo tungkol sa kaligtasan ang aming paniniwalaan? Tinalakay po natin sa unahan na ang kahulugan ng pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo ay pagsunod sa ipinahayag niya na pagpasok sa loob ng kawan. Katumbas po ito ng pag-anib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Papaano pa ipinakikilala sa Biblia ang kahalagahan ng tunay na iglesia para po sa kaligtasan ng tao? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ganito po ang ating mababasa. Dito po sa Epeso, sa 3, sa talatang 6. At ito ang lihim, na ang mga hintil ay magkakaroon ng kanilang buong bahagi kasama ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Sila ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa kanyang iglesia. At ang lahat ng mga pangako ng Diyos na mga makapangyarihang pagpapala sa pamamagitan ni Kristo ay napaukol kapwa sa kanila nang kanilang tanggapin ang ebanghelyo tungkol kay Kristo at ang kanyang ginawa
para sa kanila. Ipinakikita rito ang kahalagahan ng pag-anib sa tunay na iglesia. Ayon po kay Apostol Pablo, ang mga Hudyo at mga Hintil ay kapwa inakit na mapabilang o umanib sa iglesia. Bakit po inakit silang umanib sa iglesia? Sapagkat sa pamamagitan ng pag-anib sa iglesia, ang mga Hintil ay nagkaroon ng bahagi kasama po ng mga Hudyo sa lahat ng mga kayamanang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Ito po ay walang iba kundi ang kaligtasan. Baka po nagtataka ang iba at marahil ay itinatanong nila na bakit nagtamo ng gayong kapalaran ang mga Hintil at mga Hudyo na umanib sa iglesia? Ano ba ang kahulugan ng kanilang pag-anib sa iglesia? Ayon po sa binasa natin, mga kaibigan, kanilang tinanggap ang ebanghelyo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang ginawa para po sa kanila. Patutunayan po natin na bahagi ng ebanghelyo tungkol kay Kristo ang pag-anib sa kanyang iglesia. Aling iglesia po ang inaniban ng mga Hintil na naging mga tagapagmanang kasama ng mga Hudyo? Pakinggan po ninyo dito po sa Roma, sa 16, sa mga talatang 4 at 16, nabingit sila sa panganib dahil sa akin. Hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng iglesia ng mga Hintil ay nagpapasalamat sa kanila. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Sa iglesia ni Kristo umanib ang mga Hintil na naging mga tagapagmana ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Ito rin po ang iglesyang inaniban ng mga Hudyo. Anong katunayan na iisang iglesia ang inaniban nila? Ang iglesia ni Kristo. Pakinggan po ninyo, ganito po ang nakasulat dito po sa Galacia, sa 1:22. Hindi pa ako kilalang personal sa mga iglesia ni Kristo sa Hudiya, kung paanong pinatutunayan ng Biblia na iglesia ni Kristo ang pangalan ng iglesyang inaniban ng mga Hintil, gayon din pinatutunayan nito na iglesia ni Kristo rin ang inaniban ng mga Hudyo. Kaya sa iglesia ni Kristo, kapwa inakit na umanib ang mga Hudyo at mga Hintil. Itinuturo na po ng Biblia na noon pa'y nasa plano na ng Panginoong Diyos ng ating Panginoong Hesus ang maging tagapagligtas. Ang tanong po ng iba ay ganito, bakit dapat pa nating ituro na kailangan ng iglesia sa kaligtasan? Ganito po ang mababasa nating sagot. Pakinggan po ninyo ang Efeso 3:20 hanggang 21. Ngayon ay luwalhatiin nawa ang Diyos. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon, dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pagtuturo ng aral ukol sa kaligtasan, ay parehong dapat ituro ang kaukulan at kahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang iglesia. Ayon kay Apostol Pablo, napakaliwanag po ng kanyang pahayag, kasama po sa panukala ng Panginoong Diyos ukol sa kaligtasan ang iglesia. Hindi po ito dapat sirain ng sino man. Napakahalaga po ng panukalang ito ng ating Panginoong Diyos. Sa plano po ng ating Panginoong Diyos, merong tagapagligtas. Wala pang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At meron namang ililigtas. Ito po ang kanyang iglesia. Ayon po sa mga nagsuri ng pangyayaring nakatala sa Biblia, sinasang-ayunan ba nila na ang mga sumampalataya sa pangangaral ng mga apostol noon at nabautismuhan ay umanib nga sa iglesia? Dito po sa isang aklat na pinamagatang What the Bible Teaches About the Church, na isinulat po ni John F. Balchin, dito po sa pahina 48. Lumilitaw, batay sa aklat ng mga gawa sa simula noong Pentecostes, ang mga lalaki at mga babae ay idinagdag sa samahang Kristiyano sa sandaling sila'y sumampalataya at mabautismuhan. Sa katotohanan ay sa araw ding yaon, gawa 2:41,
Ito ay makatwiran kung upang maging kay Kristo ay dapat na nasa katawan. Ang pagbabalik loob sa Diyos, ang pagpasok kay Kristo, ay katumbas kung gayon ng pag-anib sa iglesia. Nangangahulugan na ayon sa wastong pamantayan, walang mga Kristiyano na hindi binautismuhan at kaanib sa iglesia. Walang mga kaanib sa iglesia na hindi napagbalik loob at nabautismuhan. Mga giliw po naming mga televiewers, ayon po sa sumulat ng aklat na ito, ang mga sumampalataya at nabautismuhan sa panahon ng mga apostol ay idinagdag sa samahang Kristiyano. Ang sabi nga po niya, ang pagpasok kay Kristo ay katumbas kung gayon ng pag-anib sa iglesia. Kasalungat po ito ng sinasabi ng iba na hindi na kailangan ang iglesia. Kung narinig pa ninyo, ayon pa sa binasa natin kanina, walang mga Kristiyano na hindi binautismuhan at kaanib sa iglesia. Walang mga kaanib sa iglesia na hindi napagbalik loob at nabautismuhan. Ito po ngayon ang tanong. Kahit saang iglesia o relihiyon na kumikilalang tagapagligtas ang ating Panginoong Jesucristo, ay maliligtas din ba sila sa araw ng paghuhukom? Pakinggan po ninyo, ganito po ang mababasa nating pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Kolosas sa 1:12 at 14. Lagi nawa kayong magpasalamat sa Ama dahil ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga kabilang sa kanyang kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas tayo ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, tayo'y natubos na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Kanina po, binasa natin ang nakasulat sa Efeso 3:6 na ang mga Hintil at mga Hudyo upang maging mga tagapagmana ay kapwa inakit na umanib o mapabilang sa iglesia. Dito naman po, sa binasa nating talata ngayon ay sinasabi na ang mga ginawang karapat-dapat na makabahagi sa mana ay inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Mga kaibigan, maraming kaharian po ba ang pinaglipatan sa mga magmamana? Hindi po, isa lang. Kung marami man at iba't ibang pangkatin ng pananampalataya ang kanilang pinanggalingan o pinagmulan, subalit iisang organisasyon lamang po ang pinaglipatan sa kanila. Ito po ay ang kaharian ng Panginoong Hesukristo. Bakit kailangan pang ilipat ng Panginoong Diyos ang mga tao sa kaharian ng kanyang minamahal na anak o ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit hindi na lang niya hayaang manatili sila sa iba't ibang samahan ng pananampalataya? Total, nagsasagawa naman sila roon ng paglilingkod sa Kanya. Sapagkat ayon po kay Apostol Pablo, narinig ninyo, dahil sa dugo ni Kristong nabuhos, tayo'y natubos na at napatawad na ang ating mga kasalanan. Kung ang tao'y wala sa kaharian ng Panginoong Jesucristo, ay hindi siya makakalakip sa mga tinubos at hindi po siya maliligtas. Alin po ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo? Napakahalagang matuklasan natin yan, na siyang kinaroroonan ng katubusan at kaligtasan. Pakinggan po ninyo, ganito po ang nakasulat sa aklat po ng mga gawa sa 20:28. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Tiniyak po ni Apostol Pablo na iisang iglesia lang ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay ang iglesia ni Kristo. Kaya ang pagtanggi ng sino man sa tunay na iglesia na siyang ipinakikilala po ng Biblia ay katumbas na rin po ng pagtanggi sa katubusan at kaligtasan. Kaya nananawagan po kami sa inyo mga kaibigan, mga kababayan po namin. Ito po ang dahilan kaya patuloy naming ibinubunyag ang kamalian ng mga aral na ikinakalat po ng iba't ibang mga tagapangaral ngayon tungkol sa kaligtasan.
Inuulit po namin, hindi po para manira o mang-atake o di kaya'y makapanugat ng inyong damdamin, kundi upang makawala po ang tao sa pagkadaya at makapagsuri. Makarating po ang tao sa pagkaalam ng katotohanan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Mga kaibigan, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy ang pagbubunyag na gagawin ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga maling paniniwala, sa mga aral na salungat sa Biblia, alang-alang sa ikahahayag ng katotohanan, sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa ginawa ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.